Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko, OFW, Yumkin Said. Bago po natin panoorin po yung litanya dyan ni BP Sara, isang subscribe mo na dyan, isang likes kasi nga sinabihan niya si Claire Castro na huwag niya nang pansinin kasi kahihiyan lang din ang dala ni Claire Castro sa buong bansa, which is totoo. Ang sabi kasi ni sa panayam ni BP Sara, bakit hanggang ngayon mukha pa siyang maganda at hindi parang radiant ang pagmumukha niya. Sabi ni BP Sara, kung gusto nilang katulad ko, kailangan magpa plastic surgery sila. Ito panoorin po natin, wala nang patumpik-tumpik pa, panoorin po natin ang panayam kay BP Sara. Ma'am, kaliwat kanan ang paninira sa iyo, but still you remain graceful, beautiful, radiant. What can you say as a tip para sa mga taong ito para maging as beautiful as you are? Unang-unang kailangan nila ng plastic surgery para habulin itong pangalawa, kapag pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad. Yan yung dapat na tinututukan mo, hindi yung kung ano yung sinasabi ng mga tao. VP Inday, certain members of Congress are confident that they have more than 180 votes already once the impeachment report will be presented to the plenary. What can you say about the confidence about this individual, saying that they wanted to reach even more than the numbers they had last year concerning your impeachment? So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta, sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Totoo naman po ang sinasabi ni BP Sara na halos lahat ng mga kongresista po ay nagkakapera kapag tungkol po ang kanyang pinag-uusapan ay siya lalong-lalo pa sa impeachment complaint. Dahil unang-una, ang buboto lahat sa impeachment laban kay BP Sara, natural. Mayro yang ibibigay na mga milyones na pera para sa nilang distreto. Kahit hindi ka papabor sa impeachment, papabor ka na lang kasi nga bibigyan ka ng pundo o budget para bumoto lang para ma-impeach lang si BP Sara, which is totoo talaga yan. Kung ano sinasabi ni BP Sara, totoo po yan. Siyempre marami din niyang mga intelligence si BP Sara tungkol sa mga ganyan nangyayari sa loob ng Kongreso. Perhaps we can entertain 3 questions from the crowd. Go ahead. Yes. Ma'am, ano po masasabi niyo na pinangalanan na po ng ombudsman ang mastermind of this blood control is Romualdez and Sandy? Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico, ano? So, kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, kundi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. Ma'am, ang debt na po ng Pilipinas is sa 18.8% Trillion. Tapos ma'am, ang unemployment po natin is nasa 5% ako compared to last year, ito po 3.9%. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko Alam mo, totoo talagang sinabi na ulit ni BP Sara na si Zaldico lang at si Romualdez ang may hawak ng pera ng bayan. Di ba? Kaya kung noon hindi pinapaniwalaan si BP Sara na may hawak na ng kaba ng bayan ay si Zaldico at si Romualdez. Ngayon lumabas na ang totoo na dahil nagkawaldas-waldas, ang daming nagnakaw na, ang daming nangyayari na sa buong Pilipinas hanggang ngayon hindi matapos-tapos, at ngayon ang nangyayari ngayon kung sino-sino na lang ang kinakausap at
tatakipan, lalong-lalo pa yung mga kampi ay yung palasyo. Kaya kaya walang nangyayari sa investigasyon. Pero ang madaling salita, ang naghahawak lang pala ng pera noon si Saldico at si Romualdez. Kaya ngayon, siyempre, naglabasan na yung mga baho nila at dahil sa mga sinasabi ng mga kapwa nila, mga kongresista, ngayon naglabasan na. Kaya yung sinasabi niya ni BP Sara ay 100% totoo. Kasi sinabi na rin niya ng ombudsman, di ba? Sinabi na rin niya ni Boyeng Remulla eh. Kaya 100% naniniwala ako sa sinabi ni BP Sara noon pa. Pag ikaw pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga Sentiment. hinaing, Yeah. yes, hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang. Another question? Wala, Ma'am, how would you like to react on the statement of the Malacanang regarding the constitutional Philippine law over relative to the 2028 election, presidential election? Kasi sinabi, how would you like to react on the Ano yung statement? anong exactly na sinabi? sinabi, Sinabi ma'am, nila kasi hindi kasi ko ma'am alam. na we need to read the constitutional law about the 2028 president. No, I think, ano yun ma'am, statement yun ni Claire Castro about your demeanor when you answer the question about your preparedness to being the President of the Republic of the Philippines. Kasi that was my question, ma'am. Sabi niya, she asked you or urged you to read the law, the Constitution, being a lawyer itself. Public awareness. But Demeanor, awareness. connected kasi sa... tumawa ka daw, ganito, ganyan. Bakit ka daw ganon? Excited ka pa daw na pag-usapan ng election at hindi ka while si BBM ay nagtatrabaho, ganito, ganyan. But Okay. Lagi ko sinasabi, no, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita, Sakit nun Sakit ng sinabi ni BP Sara na si Claire Castro yung nagdadala lang ng kaiyan sa bansa. Which is totoo. Alam niyo mga kababayan, kung hindi na rin ako nanonood ng mga nanonood doon sa mga press briefing kay sa Malacanang kasi nga, pansin na ang sinasabi ni Claire Castro, parang palingkira siya yung parang babaeng kanto, yung babaeng kanal na kung ano na lang pinagsasabi para mapagtakpan lang yung amo. Yung parang ganun kanyang estilo ni Claire Castro. Kaya hindi na rin ako nanonood yung mga press briefing niya kasi kapag ang pinag-uusapan tungkol lang sa mga Duterte, kung ano-ano na lang yung kanyang mga litanya na pinagsasabi para laging may himutok, parang laging may sama ng loob si Claire Castro. Pero mga problema ng bayan, mga problema po ng bansa at mga pagnanakaw, ayaw po yan i-elaborate ni Claire Castro. Basta ang gusto nilang pag-usapan tungkol lang sa mga Duterte, kung paano mapatalsik sa kanyang serbesyo at wala na mga Duterte na mamumuno sa politiko. Yun ang gustong mangyari ni Claire Castro. Kaya hindi na ako nanonood yung kanyang mga PCO briefing na yan Parang panay scripted lang yata yan sinasabi niya. O ayan mga kababayan ko, sa mga hindi pa dyan naka-subscribe, please subscribe my channel. Parang matagal-tagal na ako, hindi na ako natawag dyan, nakagawa ng videos ko. Pero sa ngayon, please subscribe my channel and likes din. So sa ngayon, masalam!